Basta okay. Nga, pati dahon ng papaya natin walang patawad. Lalo na yung sili natin. Marami-rami na tayong mga namasaker na mga suso. Magandang hapon po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ito na nga po, nagtuloy-tuloy na po ang mga baba po ng presyo ng ito na mga farmers po yung ating silihan na kung saan po sinaga po natin siyang damuhan. Ito na lang po yung natitira natin. Ito po itataniman pa natin ito mga farmers. Yan. Di ba po tayo nasasatsad at medyo mahaba-haba pa po mga farmers po yung ating pang linisin doon. Ito halos yung ating mapupuno noong ating punla. Kaya bawat nadadamuhan po natin mga katribya ay atin naman po siyang tinataniman na ng ating pong sili. Meron naman pong namimihasa o nagsasamantala sa atin yung suso. Nakain po yung ating sili mga katribya. Kaya mag-uumang tayo ng ating pamain. Yan, ito na po yung ating nalinisan na. Ayan, tapos yan, babalikan na lang po natin uli po itong dati nating mga natabas. Dahil tumutubo na naman po uli mga katribya. Yung pong ating kalamansin bata. Ayan. Doon po natin sa pisngin natin itinanim mga katribya para po pag magpapatubig tayo, sure po na yan ay maaabutan o makakatikim po ng ating tubig. Kasi pagka po doon po natin sa taas natin tatanim, pag nagtubig ka, ay hindi po natin maabutan yan. Hindi siya mababasa ka nga. Ito yung kumakain ng ating sili. Pati papaya po ay tinitira niyan nung suso. Dito sila umaakyat. Pati dahon ng papaya. Yan, sigurado patay siya. Basta okay. Nga, pati dahon ng papaya natin walang patawad. Lalo na yung sili natin. Yan, marami-rami na tayong mga namasaker na mga suso. Magandang hapon po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ito na nga po, nagtuloy-tuloy na po ang mga baba po ng presyo ng ating kalamansi. Ang bentahan po ay maabot na lang po mga katribya po sa 700. May 600. Meron naman, swerte siguro mga farmers kung meron pong 1,000 pa ngayon. Pero ngayon ay marami po ang mga nagpipitasan. Dahil sa, alam nyo na, yung buwan kasi mga farmers po ng August, expected na po natin yan, na talagang yan po ay presyo pong mababa. Halos sa 2 buwan yan, September. Kaya yun na po ang expected natin. Kaya po yung mga kalamansin natin po mga maliliit, ay mga lagpas gaholin na, sa mababa na po na talaga ito mga farmers po mapipitas. Swerte po ito mga katibya kung makuha pa natin yung presyong 1,000.
mapipitas pa po mga ka-farmers. Ngayon po yung ating pong yung halawin tsaka ilan po natin mga halos ay mga dumilaw na inabutan na po siya ng baba. Dahil yan, marami pong mga nagpipitasan po ngayon. Pinupwersa na. Siyempre dahil kung mababaan ang kalamansi tsaka iba, hindi na po makabiyahe. Dahil iba po sa Metro Manila ay baha pa rin po hanggang ngayon. Meron po sa Pampanga, hindi rin po mapasok po ng sasakyan dahil po mataas po ang tubig baha. Kaya marami pong mga buyer, hindi po nakakabiyahe. Kaya ang nangyayari, yan, tumutumal po ang mga paninda. Kaya kung marami po ang kalamansi, ayan, wala pong masyado pong maraming buyer kaya bababa ang presyo. Ang dami po ng mga maliliit na mga bunga, mga buko. Kaya lang, di natin alam po ang magiging presyo nito. Ari nawa sana ay tumaas ang presyo kapag po mapipitas na po yung ating kalamansi. Kahit sana mga 700. Ako, maswerte po mga farmers po pagka na umabot pa ng 700 ang ating magiging pitasin. Swerte lang yan dahil wala na po kasing gaano masyadong alaga yan. Tapos hindi na tayo masyado po nag-spray. Kumbaga sa bunga na po ng panahon. Pagka bunga po ng panahon, ang expected na natin marami po ang bunga. O dadaan nila lang po natin sa dami tsaka po doon sa laki ng ating kalamansi. Shoutout natin ang ating pong mga ka-farmers, mga ka-trivia. Hindi naman po natin masyado pong malagyan pa ng ating abono dahil baka lalo pong bumilis lumaki, mahabol po yung kamurahan. Yan po kasing September mga ka-trivia, yan po ang kabagsakan. Ito pong Agosto na ito. Kung tayo mga farms papunta na sa second week. Kaya ang kalamansi mababa. Baba ang presyo. Ganun pa man, matagal-tagal din po mga ka-trivia po ang inabot po nung mataas ang presyo ng kalamansi. Dahil ilang buwan halos yan. Tuminag, tuloy-tuloy. Isipin natin buwan po ng June tsaka July. Halos na talagang puro mga libo ang presyo. Nakatigay pa tayo halimbawa po mga ka-farmers po ng 2,000 doon po sa ating sa batang kalamansi. Kaya swerte na rin po natin yung ating pang bagong farm na kung saan ay ating napitasan na. Kaya meron rin po tayo dyan mga pang October tsaka po pang September. Kaya lang, siyempre di na po tayo mag-expect na medyo magiging mahal po ang presyo nun. Kumbaga mga ka-farmers, yung kalamansi po natin na yun ay pinaka-bonus na natin. Dahil wala na po ba tayo, marami pong ginastos. Pagkatapos ay yun na, hindi na rin po tayo nagpatubig. Hindi na rin po tayo nag-spray. Yan na po mga ka-farmers po yung bonus sa amin. Kaya tayo maselan dahil lahat po ng presyo mababa, mapamataas, atin po siyang matitikman. Ganyan ang kalamansi dahil siya ay continuous na pagbubunga. Ayan mga ka-farmers, update lang po natin ang ating presyo ng kalamansi. Hindi po magandang balita dahil siyempre mababa po ang presyo. Doon po sa mga may pitasin, tuloy nyo lang po para noon pagbulaklak ulit po siya ng bago. Yung ibubulaklak po ngayon mga ka-trivia pang November saka po pang December. Ganon yan. Tayo, hindi pa natin masyado pumasabugan pa ng ating abono. Baka mapitas po ng mas maaga sa kababaan. Yun pong halaga po nitong ating pinalalaki. Pero ganun pa man, obligado rin natin itong lalagyan ng pataba para hindi naman po makotsok po ang bunga.
Dahil pagka pumaliliit ang bunga po ng ating kalamansi, mga katribya, mahihirapan naman po tayo sa paghanap ng buyer. Bababa na ang presyo, hindi ka pa makakuha po ng buyer. Kaya kailangan mo rin pakainin po ang kalamansi natin ng ating pong pataba. Yan, start na po tayo ulit ng ating pong pagtatanim. Ng maga po at tayo po ay naghawan, nagdamo, o tapos ngayong hapon naman magtatanim lang po tayo ng ating pong siling Taiwan. Presyo po ng sili natin ngayon mga farmers ay 30, 40 ang per kilo. Sabihin, mababa pa rin po ang sili po natin ngayon. At mali natin baka pag napitas ito, at mabuhay lang at gumanda, magkaroon din naman tayo mga farmers po nito ng income o kita. Okay, God bless po sa inyo lahat mga farmers. Shoutout po natin po yung ating pong kaibigan dyan po sa kuya po, si Sir Arnold. Kaya kita-kita lang po dyan sa araw po ng linggo. Shoutout natin si Sir Ruben. Siya po yung nag-aalaga po ng kalamansi po doon. God bless po sa inyo lahat mga katribya. Bye bye.